Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. At maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Muli, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the kampon ng kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, itong nababalitang ni-raid daw ang bahay ng mga Duterte doon sa Davao. No, ito po nabanggit natin sa ating live streaming na kung saan meron pong mga vlogger, mga influencer ng mga Duterte minions na nagsasabing nilusob daw po ng mga kapulisan ang bahay ng kanilang mga idolong Duterte sa Davao City. No, natatawa po ako dun sa bidyong ipinapakita ng mga ibang vlogger at kinokomentohan yung mga video na ginawa ng itong mga Duterte minions, no, yung mga karamihan dyan ay mga vloggers, mga fake news maker, no? Halata naman po mga kababayan na yung video na yon ay totally scripted. Gawa-gawa lang po, no? Hindi po natin makita sa video nasaan yung mga pulis. Sinasabi ng vlogger, nandito po kami sa likod ng bahay nila Tatay Digong. O nasaan yung pulis? Hindi naman ganun kagunggong ang mga pulis kung merong operation, no? Alam pa lang walang magbabantay sa perimeter nung i-raid nila, nung huhulihin nila, no? Compound yan, bahay yan, o kailangan sa labas ay masecure para naman kung lulusob yung mga follower supporter ni Digong o ng Duterte hindi maaantala o delikado ang mga kapulisan o ang otoridad, di ba? Wala po Wala man lang mapakita yung vlogger na yon na sinasabing, ito po yung mga pulis, nandito po sila, naka-full battle gear. Ganito po, wala. Kundi ang naririnig natin, yung bunganga niya na mabaho pa sa malansang isda ang amoy at yung pito. May pumipito. Ano yung barangay tanod? O di kaya, sinabi, ito na yung clue, ito na yung, scripted. Diba? Ito na yung nakalagay sa script. After 4 minutes, pito. After 4 minutes, pito. Asaan? Bakit wala man lang commotion tayong nakikita doon? Wala man lang, wag kayo ganyan. Wala Di po ba? Sa tinagal-tagal niyang nagbablog doon, wala siya napakitang presensya ng kapulisan. Wala man lang siya na interviewing barangay tanod o mga usi doon, mga marites. Di po ba? Mga tolits, wala. Puro lang siya, gamay na mga supporter ng Duterte, please help. Nilulusob, nire-raid ang bahay ng mga Duterte. 3 bahay daw yun, ayon daw kay Common Law Wife at dun sa build. Kay Wake and Bake. Anak ko, Diyos me, yung mga kababayan, no? Ano naman ang sabi dyan ngayon ng mga Duterte? Lalong-lalo na yung may 51 billion na nag-iikot sa buong mundo in 18 countries. Ang ngayon ay nandoon sa dahig, no? Kinagat po nila. Sa bagay, kung ito ang kanilang script, alam na alam nila yan. No? Unang-una, magpakita muna kayo ng totoong ebidensya na kayo ay nilusob ng kapulisan. Otherwise, mga kababayan, ito po ay pawang kasinungalingan, disinformation, at malinformation na naisirain ang kredibilidad ng mga kapulisan, mga kababayan. Animal sa animal itong mga ito no? Grabe ang panloloko, grabe ang panliling lang, ang gusto nilang gawin, mag-create ng mass hysteria para magalit ang mamamayang Pilipino sa gobyernong ito at sa mga kapulisan. Ito pong mga kababayan, categorically sasabihin ko, wala pong nangyaring raid doon, mamaya papatunayan yan ng kapulisan, mga kababayan. Itong mga Duterte, ano ang patunay ninyo na kayo ay nilusob? Di ba? Nasaan? Wala. Ano lang ang sabi dito ng Duterte na may 51 billion na naglilibot sa 18 countries. No, hindi natin alam bakit siya naglilibot sa 18 countries.
na nakabakasyon hanggang May 12, no? Ito po sabi niya, quote card sa balita, nagbabanta pa ang walang hiya. Wala nga kayong mapakitang ebidensya na hinaharas kayo doon sa video. Nasaan? Wala ka doon sa actual event, pero nagbabanta siya, ha? Nasa dahig siya, o hinggil sa harassment umano ng PMP CIDG sa kanilang pamilya. Let me be clear, we are documenting everything and listing down the names of those involved. When the time comes, you will answer, not to us, but to the very forces of justice you have turned your back on. You won't be facing people with money, but people who are ready to stand their ground. O sino yun? Sino? Taong bayan? Kayo ang inabuso Bakit taong bayan ang magrereklamo? Sino bang inabuso? Di ba pribado na si Digong, private house ninyo? Ibig sabihin, public pala yung bahay ninyo. Public property. O di anybody can go in there kasi public. Di ba? Unang-una, pakita muna kayo ng ebidensya. O, di ba? Ngayon, sasabihin nyo, you will be very accountable to the people. Sino yung people? Di kayo lang Duterte. Pag-aari nyo yun Kung totoo man yan, sino bang winalanghiya? Di ba kayo mga pribadong tao? O ikaw, public official ka? Ikaw ba ang naharas? Nakatira ka ba doon sa tahanan na yon? Sabi, bahay ni Tatay Digong asan ba si Digong? O doon sa dahig. Doon na nakatira si Digong sa dahig Di ba mga kababayan? O, ano po ang sabi dyan ng CIDG? Ay ng kapulisan, mga kababayan? Sa GMA News ha? Pulong Duterte calls out police harassment. PMP says no such ops in Davao. O, binutata ka. Ha? Ito po ang sabi ni Police General Jean Pajardo, spokesperson ng PMP. He denied po na meron po silang operation pertaining to General Torre sa Davao. So hindi po natin alam saan po hinugot o kinuha po ng ating kagalang-galang na congressman po yung impormasyon na nandun pong tauhan ng CIDG to conduct operation po. Torre has no knowledge about the operation or whatsoever. Ayon, papimake news. Pamimake news nang hihingi ng awa sa mga tao para magalit ang tao sa gobyernong ito, sa mga kapulisan, sa mga otoridad. Drama po nila yan. Scripted. Alam nyo naman, si Digong, ang mga Duterte, sabi ni Digong, ay planted evidence o ayan po yan. Yung ebidensya nila, nakaplanta, gawa, scripted. Kaya wag kayong maniniwala. Ang mga Duterte ay kumakahol ng kumakahol dahil alam nila bagsak po sila, lumabas ang totoong ugali nila, ang pagkatao nila na amas po sila. Ang tatay mamamatay tao, ang tatay ay adik, ang tatay ay protector ng mga agaw ng mga soberenya ari-arian sa West Philippine Sea. Ang tatay ay pinalibutan ng sarili ng drug lords. O si Pusit, yung vice presidente ng Pilipinas, hindi marunong ipaliwanag kung ano yung saan niya ginastos ang kanyang confidential funds. Tapos kayo tuwang-tuwa, mga animal. Tapos itong congressman nila, lakwat siya lang ang alam gawin. Yung nandun mayor sa Davao, wake and bake, di ba? So wag kayong maniniwala mga kababayan. Kwentong kutsero po yan, no? Mga gamol sa kapangyarihan ang mga yan, mga ganid. Ngayon, punta naman tayo dito sa prime water mga kababayan, di ba? Dahil ang palasyo sabi, paiimbestigahan yan kasi mamamayan na ang nagreklamo. Hindi ang palasyo ang nagreklamo, hindi ang pangulo ang nagreklamo, kundi ang mamamayang siniserbisyuhan ng prime water. Palpak po Nagbabayad ka ng pagkamahal-mahal pero walang magandang serbisyo. Ang sabi rin ni Representative Kong Hoon, pinagbigyan na kayo dahil sabi nyo ang dahilan ninyo sa pagpipix ng inyong serbisyo ay pandemic. Ilang taon nang lumipas ang pandemic, hindi nyo pa rin nagagawa pero kolekta kayo ng kolekta ng bayad ng mga customer ninyo. Hindi lang Bulacan ang nagreklamo. Sa Subic, lahat po ng sineserbisyo ng prime water ay nagrereklamo.
Kaya sabi ng Pangulo, imbestigahan. Sabi rin ni Kong Hoon, pag open nila ng session way back this coming June, paiimbestigahan yan. Walang oligarko, walang kakampi sa politika. Remember, si Villar na sa alyansa, pero hindi pagtatakpan ang kalokohan ng Prime Water. Pero si Pusit, mga kababayan, may hanas dyan. Ano ang sabi niya? Sa quote card po ng politiko, sabi niya, ang lahat ng ginagawa o galawan ng administrasyon ito ay politika. Wala na siya nakikitang ginawa ang administrasyong ito kung tungkol sa kapayapaan at kaunlaran. Walang ginagawa. At ang lahat ay pag-atake sa politiko na hindi nila kayang bayaran or takutin. Ayan po Ang layo, no? Pamumulitika daw. So, ibig sabihin, namumulitika yung mga taong pinagsisirbisyuhan ng Prime Water. Ayun ang sagot mo sa taong mga sinagsisilbihan, siniserbisyuhan ng Prime Water ng hindi maganda. Ayun ang sagot mo na ang administrasyong ito ay wala akong nakikitang ginagawa sa kapayapaan at kaunlaran? Kasalanan ba ng palasyo na hindi maganda ang serbisyo ng Prime Water sa kanilang mga customer? Yun ang sasabihin mo. Tanga, di ba? Ang layo para maprotektahan niya ang Villar na kakampi niya, at ikaw ang namumulitika dahil ang layo ng iyong sagot o opinion, boba. Tapos sabi niya pa, wala daw ginawa ang administrasyong Marcos kundi balikan, gantihan yung mga ayaw sumunod sa kanila na hindi nila kayang takutin or bilhin. Ipopolitika. Tanga, di ba? Sino bang nagsimula? Sino nagsinulang magreklamo? Ang palasyo o ang mamamayan na siniserbisyuhan ng Prime Water? So ibig sabihin, hahayaan lang ng palasyo yan. Hahayaan lang maghirap, magbayad ang mga kapwa Pilipino natin. Sa bagay, hindi ka naman talaga 100% Pinoy pala, 50-50 ka lang. Di ba? Mga customer ng Prime Water, mga politiko ba yun? Nasa politika ba yung mga customer na yun, nagbabayad ng serbisyo pero walang makuhang magandang serbisyo? Kasi ikaw, nakaranas ka ba niyan? Hindi, entitled ka. Di ba? Bilyong piso ang nasa bag mo, nasa bangko mo, animal ka. Para lang makabanat ka, para lang mapansin ka ng tao, kawaan ka, ikaw ang bida. Kita na ang iyong pag-uugali, mamamatay tao. Gustong pumatay ng kapwa Pilipino, si Sara Talangkang Anay Garapatang Pusit, ang taing Vice Presidente ng Pilipinas, Duterte. Mamamatay tao, magnanakaw. Hindi kayang ipaliwanag ang mga nakulambit niya sa DepEd at OBP, kundi dinideflect niya. Tamilmil ka nga sa issue ng West Philippine Sea. Tamilmil kayo dyan sa ginawang aggression sa West Philippine Sea sa mga kapwa Pilipino natin. Tamilmil kayo sa mga nahuling mga spy ng China sa loob ng bansa. Tapos kung ang sagot nyo lang ay pamumulitika yan. Wow! Ang galing, ang talino. Ang lawak ng vocabulary mo. Naturingan kang abogado pero ang vocabulary mo ay iisa lamang pamumulitika. O diba? Bobot tanga lang, no? Sabi ni Larry Gadon, ang mga DDS, bobo at tanga. Mga tanga at bobo. Mga DDS, mga tanga at bobo. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.